tindahan ako at saka mga iba-ibang paninda kasi mahilig ako magnegosyo talaga. Pero mas nag-focus ako dito sa may Mineral Station. Bakit po naisipan yung magtayo ng ganitong klaseng business? Mahirap mga muhan eh, tapos may baby ako, so gusto ko kahit saan ako na yung baby mo. Magkano po kung nagsisimula po kayo, magkano po yung puhunan na nilabas niyo po dito sa business niyo? 400,000. Eh, sapat po ba yung kinikita niyo sa araw-araw sa mga gastusin niyo po? Alam ko yung mga pagsubok na naranasan niyo po sa mga nung nagsisimula pa lang po yung business niyo. Actually, hindi ko first time mag-negosyo ko kasi kahit kung nasa ibang bansa ako nag-negosyo. Ang talagang kalaban mo dyan is yung oras mo, tapos yung paano ko makipag-usap sa mga customer. Kasi may iba-ibang klase mga tao eh. Merong iisipin ka, merong magtataray sa'yo, merong kailangan i-please mo. So, pag pumasok ka sa isang negosyo, dapat mahabang pasensya. So, paano niyo po nakikita yung business niyo in 10 years from now? Kung mag-focus lang ako dito, makapalago ko to. Actually, nakakita ko naman na napataas ko na yung sales ko. Pero alam ko kasi mag-focus sa isang negosyo. Masaya po ba kayo sa napili niyo business? Masaya, pero minsan mahirap. Masaya kasi kasama ko yung anak ko. Mahirap kasi itong location yung Mineral Station. Ano po yung mga gusto niyo ba? Pero balak niyo po ba na magtayo pa ng ibang branch o ibang business bukod po dito sa Mineral Station? Restaurant talaga. Bakit po restaurant yung naisip niyo po? Kasi matagal yung chef ibang bansa. So, sa pagluluto talaga yung dinner. Ano po yung mga... Masaya po ba kasama yung mga katrabaho niyo po dito? Siyempre, kasi nasa ako naman yun eh. Magiging masaya yung mga trabahador mo basta mabait ka sa kanila. Hindi, huwag mong i-feel sa kanila na amo ka. I-feel mo sa kanila na parang katrabaho ka na nila. Parang hindi sila kanila. Ano po yung na-advise niyo sa mga ibang tao na gusto pong mag-start ng business? Advice ko lang, sa una mahirap, pero wala, pagsikapan mo at tsagayin lang, tapos more effort talaga. Kailangan, hindi ka pwede maging mapagmataas. Kung may problema, solusyonan mo sa maayos na paraan. Hindi mo pwedeng pagmalakihan ng mga customer. Kailangan lagi kang downward, kahit ano man ang makakita. Okay. Yun lang po. Thank you po. Thank you. Thank you po. When did you start your business? I started my business way back on 2019. How did you start your business? I just started a small sari-sari store, and I saved a lot of money, and then that's it. It became a mini grocery rather. How did you come up with the name of your store? I named my store after my kids. Why did you decide to become a business owner? I decided to become a business owner to save money and to provide for my kids and for my family. What was your mission at the start of your company? My mission is to provide the needs and wants of my family and to help others so that they can able to get a job and paid. Thank you. Ako po si Marlene Pineda na may-ari ng Sari Sari Store. Ano kayo? Yung unang question po natin is, paano po nag-start yung business? Nag-start ito sa maliit na punan, mga 10,000. Yung mabenta lang ako yung mga, halimbawa yung sabon, yung mga konting dilata,
at saka yung mga shampoo, candy, ganun lang. Bakit ito po yung product na napili nyo? Kasi itong tindaan, kaya napili ko, ito yung kailangan ng mga tao ngayon. Mahirap kasi yung pumunta sa syudad, kaya nagpatayo ng maliit na tindahan. Meron na po bang time na nalugi kayo? Hindi pa naman naranasan yun. Kasi nga, mura yung paninda namin dito. Ano po yung mga strategy nyo upang makakakit ng mga customer? Ang strategy dito yung hindi na namin gaano tinataas yung mga paninda, kumukuha lang kami kahit piso lang o kaya 50 sentimo, ganun lang. Ano po yung mabibigay nyo advice or tips para sa mga gustong mag-business? Sa mga gustong mag-business, dapat yung malaki yung tiwala nyo sa sarili nyo at saka yung marunong kayong makisama sa mga taong namimili sa'yo. Huwag kang para lahat ng namimili, masaya pag namili sila sa tindahan mo. Thank you po. Nga po pala si Milagros Yalo. Paano po nag-start yung business niyo? Nag-start ang business ko nung kinuha po ako ng 4-piece. Tapos, kinuha ako ng umulan. Una, pinag-business ko ng ulam. Hindi po ako ng sariwang mga ulam. Bakit ito po yung napili niyong event? I-business. Kasi, magandang business kasi ito. May nakakaano ka ng sobrang pera, tapos natutulan na namin bakit Meron po bang time na nagka-problema kayo? Oo, meron din. Minsan mahina kasi minsan walang ganong pera ang mga tao. Paano naman po niyo ito nalampasan? Nangutang ako ng Bombay. Kaya para pandagdag puno. So, ano naman po yung advice niyo sa mga gustong mag-business ng ganito? Advice ko sa kanila, mag-business kayo rin ng ganito, maganda. Nakakasobra ka ng pera, tapos nakakaulam ka ng ulam sa tanghali at gabi. So, ayan lang. Thank you. Okay. If problems occur in business, how do you find ways to solve them? Paano ko siya nag-solve? Siguro, maghahanap ako ng like, other place na kunyari, hindi na dito. So, maghahanap ng ibang place na mas malakas ka rin. So, normal lang naman magkapupa. What kind of stock do you prepare for your What kind of stock do you prepare? Hindi siya makita. Paano hindi kayo kaya? Paano mo nabigay ko sa Kumbaga parang paano ko makuha ito sila. para bumili sila ng Siguro yung simpleng pamamaraan is yung bell, ano? Yung bell na para matunog para at least alam nila merong ice cream or something. Are you satisfied with the profit you earn? Yes, I am satisfied. Yes. What will you advise people who would also want to start? Siguro ma-advice ko is ako kasi nahihiya ako nung nakukuha ko dito. And
pagpapatuloy lang. Good afternoon po, sir. Pwede po ba namin kayo maabala for interview? Ito po, unang tanong. Paano po kayo nagsimula gumawa ng ganitong business? Actually, itong canteen, naging bakante ko. So, na-inform kami na kailangan nila magka-canteen. So, ang ginawa namin, nakipag-bid kami. Sinuwerte naman, kami yung napili ng school. Ganun po. Kaya po nandito po kayo ngayon nagtitinda. So, bali, ilang taon na po kayo nagtitinda rito? Bali, sa darating na August, magiging 2 years na naman. 2 years po. Sa August. Pwede po bang malaman kung magkano po yung kinikita nyo sa isang buwan? Actually, yung kita namin, hindi pare-parehas. Tulad ngayon, di ba may mga activities yung mga estudyante. O, siyempre, project naman ng school yan. So, sa totoo lang ngayon, itong buwan na ito, saka ng last October, wala kami masyadong kumita. Mahina po yung Oo. Parang nagabo na po nga kami kasi may nagtitinda kaming binabayaran namin 300 isang araw. Sa iba po kasi sila bumibili, yung ibang estudyante. Oo, yung iba naman doon bumibili. Opo. So, Ano po yung ginamit ko pong strategy na pang-akit po sa mga mamimili na bibili po sa paninda mo? Dapat maging mabait ka sa kanila. Pasasamahan mo sila. Tapos yung paninda mo, dapat sakto lang yung presyo. Hindi mataas. Yung para yung mamimili, pupunta sa'yo. Tapos yung mga paninda mo, halimbawa yung mga pagkain, dapat palaging bago. Ito po ang sir na tanungan. Ano po ang inyong maibibigay na payo sa mga nagbabalak magtayo ng kanilang mga negosyo? Siguro yun, pag-isipan nila mabuti, tapos magtiyaga sila kasi sa ganitong business. Talagang tiyaga, maaga kang gigising, pagod. Pero, yun, yung advice ko, tiyaga. Tapos, hindi ka ng lakas sa takas. Para gabayan ka kasi sa negosyo, yun ang sekreto. Tapos, atas ka lang. Yun lang, walang daya. Sige po. Salamat po sa inyo mga maganda po mga kasagot. Sige po. Isko para sa'yo. Hi, ako si Angel PM Caruli and interviewin po natin ang may-ari ng pharmacy na si Mr. Freddy Perez. Fred. Meron po kami 5 questions for you. The first one is, what are your hours of operation? Cost of operations. Hours of operation po. Hours po na nagsisimula yung Okay, yung hours of business. We start at around, 8 o'clock, no? 8 to 7 na. 8 a.m. to 7 p.m. What products do you sell? Yung yung pinaka mabili. Yung fast moving na Yes. produkto. Halos lahat naman produkto depende sa season. Like ngayon, season ng change of weather, usually yung mga pang-ubo, pang-lagnat, ano ba? Pang-sipon. Pang-ubo, sipon, yan. Ganun ang mga namin, ang fast moving. But relatively, lahat ng produkto, mabenta naman. Which because we are selling generic products which is mababa ang presyo as against the branded na gamot. Have you ever experienced any burglaries or theft in your store? Hindi, tayo ko sanang maranasan yun. That one po yan. How do you handle customer complaints or returns? First of all, as much as possible, ini-ensure namin na lahat ng produkto na lumalabas is fresh and always new stocks na linalabas namin. Mostly complaints, hindi pa naman tayo nakaano ng major complaint na
Like Yung wrong parents product. po sa mga- Usually, ang complaint lang naman, kung minsan nawawala lang kami ng stocks because of the Yung ubusan po talaga sa season yun na lang to. sa nag-out of stock, yun lang. Do you have any tips for success as a pharmacy owner? Mga tips, well, ano bang tips natin? How do you handle po yung mga trabahador niyo po or paano niyo po na-handle yung mga supplies? Okay. ganun po? So as much as possible, iniwasan natin yung walan tayo ng stocks, which is not good for the business kasi lost sales, lost business na yun. Hindi mo na may babalik yun, lost opportunity. So as much as possible, lagi kami stocks. For the staff or mga namin, tinetrain naman they were previously trained by the company, which is part of the perks pag nag-franchise ka sa PGP. Or as much as possible, meron kaming pharmacies na nag-train sa kanila before nag-work or nag-start sila mag-work sa amin. They undergo trainings. Seminars. Thank you po, sir, sa pag-alok sa amin na interview po kayo. Anong name mo? Hindi mo sabi sa akin. Angel Pia. Angel Pia. Thank Nice you po, meeting sir. you, Angel. Nice meeting po, sir. Sige. Thank you po. Thank you rin. Okay. Good afternoon. What's up po mga guys? Ngayon po ay narito po tayo sa isang tinder nagtitinda ng street food. Hello po kuya. Hi, hello. Ano pong pangalan niyo? Ako si Brian Pelma. Sige po. Meron lang po mga konting katanungan po sa inyo. Anong tanong mo? Una po ay, paano po kayo nagsimulan sa rin niyo pong nag-business po? Bali dati, nagpagtrabaho ako sa mga kumpanya, sa mga restaurant, ganyan. Kaso napansin ko ngayon, pag nagipagtrabaho ka, 9 hours, tapos salary mo, minimum, may boss ka pa. Magkamali ka lang ng isa, kahit marami kang pinapakitang maganda, magkamali ka isa sa kumpanya, bali wala yung mga ginawa maganda. Kaya maganda magtinda ka na lang ngayon at sarili mo yung business, wala kang boss. Kung gusto mo lumabas, nakakalabas ka. Tsaka nag-upisa ako sa punan na maliit lang. Kasi huwag ka maghangad ng malaking kita. Mag-upisa talaga sa maliit mo na yan hanggang lumaki hanggang dumami yung mga business mo. Ganda na sagot? Ayun, ganun yung sagot. Sige po. Yung pangalawa ko po ay, magkano po ang kinikita niyo po sa isang buwan o linggo po ba? Bali, sa ngayon, bago pa lang kami, kumikita pa lang kami nasa 800 to 1,000 per day. Yun pa lang. Kasi pag nagipagtrabaho kayo, yung per day sa mga trabahador, nasa 400 to 500 per day. Ngayon medyo di pa ganun kalakas dahil bago pa lang. Nasa 800 to 1,000. Sige, maraming po salamat. Yung pangatlo po ay, ano po yung mga strategy po na bigay attention po sa inyong mga customer po sa paligid po? Unang-una dapat, pag nagtitinda ka kahit maraming bumibili, huwag ka nagbubuset. Dapat nag-smile ka lagi. Tsaka, importante dyan yung mga sauce mo dapat masarap. Hindi ka babalikan kung hindi masarap yung sauce mo. Tsaka yung number one dyan, yung cleanliness. Kung hindi malinis yung tinda mo, hindi ka babalikan. Ang panghuli ko po, pang-apat. Paano niyo po i-manage ang bawat ang presyo po ng inyong binibenta sa original po na price? Kung tataasin niyo po. Bali, yung diskarte sa street food kasi, huwag mong patungan ng malaki kasi yung tubo sa street food, maliit lang, pero kung nakakarami ka ng benta, yung tubo mo, dadaan din. Kasi kung minahal mo yung tinda mo, konti lang yung bumili, i-compute mo sa maliit na tubo na maraming quantity, marami kang tubo. Kaya dapat, yung tinda mo, hindi ganun kamahal kasi kahit mahal siya binili, konti lang yung quantity, konti lang yung kita mo. Hindi ka mukha yung konti yung kita mo pero marami bumili, i-compute mo, maraming kita. Ganun yung sa akin, yung strategy ko. Ayun po guys, yan po ang ating narinig sa kanyang kasagutan ay
Paalam. Go! Ako nga pala si Ken Imoto. At ito po ang tanong ko sa inyo. Ano po yung pinakamalaki nyong challenge na nakaharap? Parang problema ganun. Bali, dumating yung oras dati na wala akong trabaho, na-stop ako, tapos nagre-rent ako ng bahay, tapos may pamilya ako, may anak ako, tapos nagulog ako motor. Hanggang yung challenge na yun, yung naririndi na ako, hindi ko alam saan ako kukuha ng buhay gastos sa araw. Hanggang yun, naghanap ako ng pwedeng kitain, naglako ako ng mga tuyo, ganyan, pinatungan ko yung mga tawilis, dilis, yun, mga one day old. Yun yung nagawa kong paraan na solusyon na nagipagtrabaho ako, nagipagtinda ako na pinatungan ko yun na hindi ako naglabas ng pera. Hanggang yun, nakaipon ng konti at yun, nakahanap din ako ng magandang trabaho. Yun, hanggang nagtuloy-tuloy na yung pagtatrabaho ko dati. Kailan po yung mga time na mababa po yung kita? Kasi yung sa mga tinda ganyan, hindi mo kasi maaraw-araw, lalo na yung mga suki mo, hindi man araw-araw bumibili yan kasi lalo na yung mga tinda mo, pag kinakain nila hindi pwedeng pang araw-araw. Kaya may time na talagang mahina, kaya dapat pag minsan, pag nakita mo yung business mo humihina, ibayin mo yung tinda mo. Hindi para halimbawa ngayon, fishball, ganyan. Another day, pwede kang magmami, ganyan, tapos another day, pwede kang mag-siomay kasi parang may mga tao, may choices na pwedeng kainin. Ayun naman. Thank you po sa mga sagot sa katanungan po namin. Sige. Maraming salamat. At ako nga po pala si Zayan. Nandito po kami sa Giselle Store. Mag-interviewing po namin yung may-ari ng store. Ano po ang pangalan? Celia Canlas. May tatanungan po kami sa Anong oras po kayo nagbubukas ng store? So, mostly, yung asawa ko kasi yung nagluluto ng mga ulam sa kailangan. Pero ako, punta ako dito nagbubukas is 6 o'clock ng umaga. Pagkatapos na mag-prepare ng mga bata. Tapos pupunta na ako dito sa kailangan. Ano po ang pinakamabentang palinda niyo dito? Ayun yung yung ulam tsaka merienda. Iba-ibang merienda. Kasi yung mga suki namin, nag-merienda sila ng 10 o'clock at saka 10 p.m. ng hapon. Na-experience niyo na po bang manakawin sa store niyo? Oo. Pero, dapat talaga, yung kumukuha ka na kasama. Hindi naman minsan mawawala yung sa mga kasama. Pero, ayun, ang lesson learned is mag-ano ka ng mga CCTV para malaman mo kung anong mangyayari sa tindahan mo kapag wala. May mga nag-complain na po ba sa mga palinda niyo? So far, wala pa naman. May ipapayo niyo po ba sa mga ano pong mag-ipapayo niyo sa gusto magtayo ng business? Ayun, yung maipapayo ko lang sa mga gusto magtayo ng ganito. Dapat talaga prepared ka sa cash, syempre. Dapat nagpunan ka. Tapos, willing ka rin na magpakuta kasi yung mga weekly yung sahod nila. So, dapat aware ka rin sa ganon. Tapos, pumili ka rin ng mga kasamahan mo sa tindahan na mapagkakatiwala. Ayun lang, bye. Thank you po. Malaki
gaano mahirap na trabaho. Na-experience mo na po bang bumagsak ang iyong business at paano niyo po ito nasolusyonan? Bumagsak ko, minsan nakikita namin, bumagsak. Kasi nahihirapan yung sari-sari store namin kung lahat dito namin sinukuha. Eh ngayon, kung maaaring may isang sa amin nagkatrabaho, baka siguro hindi siya mahirapan. Pero naano ko na yung minsan na bumagsak yung tindahan namin. Nahihirapan siya. Pero hindi siya totally bumagsak. Nahihirapan, nakikita namin nahihirapan. Kasi doon namin lahat kinukuha yung mga expenses namin. Pero ngayon, kailangan talaga yung sa amin yung trabaho. Para yung mga expenses namin, yung pagkain namin, hindi na nakukuha sa tindahan. Para hindi siya bumagsak. Ganun siya. Ano naman ko yung may papayo mo sa mga taong gusto rin tayo ng business ng katulad ko? Papayo ko lang sa mga taong gusto mag-business. Kailangan lang dyan may capital ka, kahit 5,000 lang, start ka ng 5,000, 10,000, 20,000. Basta mababang kapital lang, basta masipag ka lang, makukuha mo yung, yung pangarap mo na magkatindahan. Basta magsipag, matyaga, wala ng pag-asa, yun lang. Good morning, ako po si Argel Didicop. Ano pong pangalan niyo? Ako si Elizabeth Banks ng Pink Basket. Unang tanong po is, bakit niyo po naisipang magsimula ng business? Kasi dati ako nagtatrabaho. Ngayon, nakakapagod magtrabaho. So, ngayon, nagnegosyo na lang para ikaw yung sarili mong boss. Diba? Paano niyo po mahihikayat ang mga customer na bumili sa inyo? Ayun, kailangan yung physical store mo, kaaya-ayan tingnan. Kahit sa labas, maganda ang itsura. Siyempre, pagpasok, kailangan kompleto, maganda rin, maayos, malinis. Yun, isang factor yun na para mahikayat ko yung mga tao na pumasok. Kasi mag-curious sila eh. Once na nakita nila sa labas na, ay, ang cute naman nito. Pasok sila. And then, siguro, by the time na pumasok sila, mapapabili sila kahit nakikyutan lang, di ba? Ngayon. Sapat po ba ang inyong kinikita? Oo, sapat naman siguro. Sa umpisa, syempre, nangangapa pa lang eh. Sa umpisa, akala mo parang hindi mo kakayanin kasi wala pang masyadong pumapasok, ganyan. Pero in time, kasi nakukumpleto yung mga tao, tinatanong ko kung anong kailangan nila, kung anong gusto nila makita dito. So yun, yung mga suggestion nila, nilalagay ko. So hanggang sa, una nag-start ako, yan lang, isang stall lang. Ngayon, bakit lumaki siya? Sabihin, kahit paano, kumaganda yung kita. Nakakatulong po ba ito sa pang-araw-araw niyo? Oo, nakakatulong. Kasi kung hindi siya nakakatulong, stop ko na kasi parang nakakapagod naman kung hindi naman siya. Pero kailangan pagtiyagaan mo muna. Sa umpisa talaga, mapapaisip ka pag bakit ko lang, ganito lang. Pero kailangan magtiyaga. Ano pong may papayo niyo sa katulad ko na gusto din pong magsimula ng negosyo? Siyempre, kailangan isipin mo ano bang gusto mong negosyo. Gusto mo ba yan? Tapos, yan ba pangangailangan ng mga tao? Mabibenta mo ba yun? Ayun, mga ganun. Kailangan alamin mo yung negosyo, alamin mo yung produkto mo, tapos, tawag dito, pagtiyagaan mo. Ito, nagtiyaga lang ako hanggang sa medyo nadagdagan, lumaki ng konti. Yun, ano lang. Yun lamang po. Thank you po. Thank you. Po si bakit niyo po naisipang magsimula ng business na ito? Siyempre, ang una nating i-handle. Dahil medyo na-edad na tayo na medyo matanda na tayo. So, kailangan na natin ng pangkabuhayan na pwedeng kayang-kaya na lang natin isa katuparan sa ilip ko. So, kaya naisip ko itong school supply. Dahil naisip ko na may dalawang school dito na malapit sa akin. So, parang tingin ko, ito yung demand para pagsimulan ng bagong business sa buhay ko. Sa
Sa paanong paraan po ito nakakatulong sa pang-araw-araw ng buhay? Malaking tulong to kasi nakita ko yung kita rito, medyo napakagandang kita naman yung napapala ko sa araw-araw. So, nakakabuhay ng pamilya o nakakasustento ng pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya talagang pinagpupursigan ko na mapaunlad ko itong business ko ito. Sa palagay niyo po, sapat po ba yung kitang kinikita niyo sa pang-araw-araw? Oo, yun nga. Sapat na sapat talaga. Talagang nakakapag-aaral na yung mga anak ko ngayon na may isa na akong college, isang high school, tsaka elementary. So, tingin ko sa tulong na rin ng asawa ko dahil mayroon din siyang ibang ikinabubuhay. So, sa pagtutulungan namin, kayang-kaya naming mabuhay ng marangya. Oo, maayos na sa araw-araw. Sa paano pong paraan naiiba yung business niyo nung nagsimula po sa ngayon? Siyempre, dumanas din ako ng pagsubok. Gaya ng nung una, talagang hindi ko alam kung paano ko pa umpisahan o paunlarin yung business ko. So talagang pinag-aralan ko mabuti kung saan ako makakatulong sa sarili ko o sa ibang tao para naman hindi lang ako yung kumikita or umuunlad, nakakatulong din ako sa ibang mga estudyante katulad nyo o sa mga magulang na mga estudyante na nakakatipid din sila sa mga pangangailangan ng estudyante sa araw-araw. Sa ano pong may papayo niyo sa mga ibang taong gusto rin pong magsimula ng business kagaya ng sa inyo? Ano naman yun hindi naman gusto mong mag-business, kahit ano na lang papasukin mo. Siyempre pag-aralan mo rin ano yung kakayahan mo. Ano yung pwede mong, yung gusto mo kasi yun ang dapat mong gawin. Ano ba? Ano yung pinag-aralan mo nung una. So kung wala ka ng pinag-aralan, lakasan na ng loob. Kung kaya mong gawin to, kaya mong alam mo sa sarili mo na kaya mo paunlarin yung business na to, so lakasan na ng loob ang kailangan. Huwag kang matakot na mabigo o ang maganda siguro, umpisa mo sa maliit. So maliit na puhunan, kung kaya mo siyang paunlarin, so proud ka pa rin na napaunlad mo yung business mo na ganito na ngayon sa pamamagitan ng maliit na puhunan o sa magsimula ka sa isa, sabi nila. So, yun ang magiging puhunan mo sa sarili mo na nag-success ka. Yun lang siguro ang magandang maipapayo ko sa kanila kung gusto nila mag-business ng mag-success. Yun lang po. Salamat. Okay, salamat din. Ilan years na po kayo nagtitinda ng ganito? Simula pa doon. Opo. Nagtutulak. 2 years po. Okay, so simula pa sa klase. Ano po, every week po, magkano po yung kinikita niyo? Iba-iba. Malignak. Oo, iba-iba. Hindi para-pareho kasi conforme sa sale. Maraming Kasi naman po sa araw-araw. nakukuha naman yung para pagkain. Pero hindi sobra, hindi kulang. Masakto lang. Bakit po ganitong pagtitinda po yung napili niyo? Sa ngayon kasi walang magandang walang magandang naisip na business. Dati nagpapautong kami pero ngayon tinigil namin. Ano pong advice niyo sa mga gusto mag-business ng ganito? Tsaga lang. Kailangan maaga ka gumising. Saka dapat marami kang nagtitinda para marami kang benta. Marami kang sale. Magkano po yung puhunan niyo para po dito? Iba-iba. Nung kami nasa 30. Lahat pati mga baso-baso, mga candy, lampas. Yun lang po. Okay rin. Po kasing lagi yun? Marian. Marian, sige po. Nanong pong, ba't po business ay niingapili? Kasi pag kini kang bale, pwede kang makapag-obra king bale, kini ka mag-business, tapos din anak ko, kayan ko lo, alingunan ko lo, makanya. Magkano naman po yung puhunan niyo kung business na yan? Haliwa-liwaya kasi. Depende kasi king kay. Estimated niyo na po. Pag pipalengki kong madakal, mga 1,000 makanya. 1,000. Magkano naman, manakita na kamon po? Manakita. Tapos, nano naman pong struggle or kasakitan ning pamag-business sa Makanya? Ay, maobra kasing Makanya mabuting ting, kapibabatan, hanapin. Kasi lalo na dakalitsura, di ba metong. Dakal ko po. Dakal klase. Sige po. Last name mo po.
Hi. Nano po, kung ating pong bisang mag-business kayo kayo, nano pong advice? Tsaga-tsaga po. Tsaga-tsaga. Ito pong Tsaka nangas ko nyo, kahit may na, basta pagpatuloy mo kasi yung business, minsan talaga may na, minsan masikan. sige. Ito mo. Thank you po. So, dito tayo ngayon sa isang kantin ni Kuya Rodel at tayo po yung magtatanong sa kanya kung paano niya nasimulan itong business na. So, First question po is, kailan niyo po inumpisahan itong pag-business niyo? Last year, no, 2022. Last year po, 2022. And then, bakit ito po yung place na napili niyong pagtayuan ng business niyo? Dito kasi maraming mga estudyante tsaka para maraming bumibili. ano po pakiramdam ng isang may-ari ng isang ganitong negosyo? Mahirap. Mahirap. Puyat na po. Kasama na yung puyat doon. Responsibility. Gaano katagal na po kayo nagtitinda ko? Last year pa. Last year. Matagal na din. So, ano po yung pinakamahirap na naranasan nyo sa pagpapatakbo ng ganitong klaseng business? Yun, unang-una, maaga ka nagising. Puro puyat. Tapos, isa yung mga bata, walang yung mga pera, pinagbibigyan na namin kahit walang yung mga pera nila. Minsan nangungutang pa yung iba. Wala silang pera, pinagbibigyan na nila. Kain lang nila yung gusto nila. May times po ba na muntik na po mabankrupt yung business niyo? Wala naman, pero yung may time talaga na mahina. Na kumisa kahit yung utang mo lang, hindi mo na po. May time na away-araw na yun. Yung last question po namin is, ano po yung mabibigay niyong advice para sa mga nagbabalak po na magbukas ng business? Dapat mag-isip ko na ng mabuti kung anong talagang magandang ititin din nila pa sa mga bata. Kailangan isipin nila mabuti para yung maganda kinakagat ng mga bata sa bahay nila. Yun ang gawin nila. May mga patok po sa mga Oo. bata. Okay, yun lang po. Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you po sa kuya. Thank you po sa time. Good afternoon. My name is Angela Tanaka, and I'm here with my partner, Raisa Mercado. Today we will be talking about how to manage and run a business with Miss Daphne Castro. Okay, I'm Jack Castro. I manage Carinderia and Canteen sa Clark. saan pa nag-umpisa ang idea ng pagpaya ng inyong karamihan? Nag-umpisa noon, naging crew muna ako sa isang canteen. So habang nasa crew ako, nakita ko yung paligid. Kaya lang mapagmasid ako, mapagtanong. So doon nag-umpisa hanggang sa naglakas loob akong mag-open ng sarili ko. Anong taon po ninyo ito na itatayo? 2010 kung nag-isa akong magkaroon ng sarili ko. Paano nyo naman po ito na ihatid? Sa umpisa, medyo mahirap. Kailangan lang talaga ng sipag at syaga. Paano nyo po nag-start na nagawa ng solution kung maka-apply ng karamihan? Sa una, medyo mahirap kapag nag-umpisa. Lalo na kung sino yung makakasama ka. Hindi ka naman pwede mag-umpisa ng mag-umpisa. So, nung una, dalawa lang kami at isang cook. So, after nun, unti-unti, lumalakas, pero nahihirapan kami sa oras at sa pagluluto. Pero, nakapag-decide ako na mag-add pa ng isang staff.
Paano po kayo nakipag-cope sa ibang business na nakipag-competition? Kailangan lang talaga na mapagmasid ka rin sa mga katabi mo or ano ang trending ngayon. Kung ano yung meron ka, huwag dapat nawawala yung pinaka-main dish mo. Dagdagan mo na lang ng flavor, kumbaga. Meron po pa yung mga ipapayo sa mga gusto mo dito? May papayo ko, kailangan kapag ikaw magtatayo ng business, kahit na anong business ka rin, kantin o anong business, siguro kailangan mo ng sipag, tiyaga, disiplina number one. Disiplina number one. At saka kailangan alamin mo kung ano yung gusto mo. Saan ka nag-i-enjoy. Kasi kahit na pagod ka, pero kung nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, nababawasan yung pagod sa araw-araw na ginagawa mo. So, ang may papayo ko, kung saan kayo nag-i-enjoy, saan kayo masaya, yun ang tahakin yung gawin.